Nagkaroon ng matinding tensyon sa Senado matapos hayagang hamunin ni Senador Erwin Tulfo si Senate President Alan Peter Cayetano na magbitiw sa kanyang posisyon. Ayon kay Tulfo, nararapat lamang na magkaroon ng pananagutan sa liderato ng Senado dahil sa umano'y patuloy na pagliban ng mga miyembro ng majority bloc sa mahahalagang sesyon at usapin ng kapulungan. Binigyang diin ng senador na ang epektibong pamumuno ay mahalaga upang matiyak na natutugunan ang mga isyong kinakaharap ng bansa at hindi naaantala ang mga panukalang batas na mahalaga sa publiko. Samantala, naging sentro ng usapin ang umano'y kakulangan ng pagkakaisa sa loob ng Senado, kung saan nananawagan ang ilang mambabatas ng pagbabago sa pamunuan upang maibalik ang tiwala at maayos na takbo ng institusyon. Habang wala pang opisyal na tugon si Cayetano sa panawagang ito, inaasahang magiging mainit na paksa sa mga susunod na araw ang usapin, lalo na't may malaking epekto ito sa direksyon at kredibilidad ng Senado sa harap ng sambayanang Pilipino. Hinihiling po namin sa mga kasama namin na nagmamahal pa po sa Senado at nais magtrabaho para sa taong bayan. Pumasok po bukas, kita-kita tayo dito, pwedeng pagdibatihan kahit anong bagay, pwede pong pag-usapan kahit anong bagay, dito mo kami magdiskusyunan. Dahil nandito po tayo para magtrabaho. Hinihikayat po namin lahat ng kasama namin na nagmamahal pa dito po sa Senado, pumasok tayo bukas, magtrabaho tayo para sa taong bayan. Sir, kung hindi sila pupunta, sir, Laban po si Alan Peter. Kung matapang ka, pumunta na sa otherwise tuwag ka. sir, if they will still not show up tomorrow, mag-a-adjourn without settling anything? Bawat araw na hindi yung kaya kanina yung mga tao dito para Paano po yung Blue Ribbon sa Thursday? Paano po yung Blue Ribbon sa Thursday hearing? Hindi mo namin inahadlagan yung Puribon. Dami na nilalabas rules ng Senado. It's actually impunity masquerading as assertion of the Senate independent. Impunity, sunod-sunod ang paglabag mula nung May 11, mula nung pagbubuo ng mga komite, mula nung kami nag-walk out dahil nga hindi kinikilala o disregard, binabaliwala ang ating rules. At hanggang ngayon, hanggang kanina, hanggang kahapon, binabaliwala ang ating rules. Hindi ito tama. Kaya kami sa SB 11 ay putol dito dahil impunity ito, hindi ito Senate independence. Sir, sabi po ni Sir, sabi po ni SP. we have been to the rest of the members of the majority bloc. Pag kasi sa Pilipinas na sala, mag-attend sila ng session. So sir, pag nagkaroon kayo ng majority bukas, pwede lang open ang session. Well, under the rules, pag wala yung SP, pwede mag-design ang program.
wala yung SPN protect, pwede mag-decide ng majority leader. Pag wala yung tatlo, pwede mag-decide. Pwede the two deputy majority. Any other member designated by the Senate? Yeah. Yun ang nililay sa amin ng Kahit na naman siya, para sa mali-mali pa ang sinabi ang kahapon na let the Senate do wise. Ang Senado dapat boses ng mamamayan. Bakit niya bubusalan? Kung bubusalan niya, hindi niya bibigyang daan boses ng Senado alang-alang sa mamamayan, talagang hindi na siya karapat-dapat mamuno. Sir, pag naging 13 kayo, pwede nang At what price? Ang pinoprotektahan lang yung Senate Presidency, power, position. Kaya nag-appeal kami sa isa pang isamahan namin sa majority plan. Ano bang price para sa inyo? Sa tingin namin wala eh. Tingin namin nakikisama lang sila kay Senate President Cayetano. Ako naniniwala, hindi naman lahat sa majority ay masusunod. Meron pa rin sa kanila mga fight. So I feel that those members of the majority na meron pang kapunuan sa pag-iisip, pumasok naman kayo. Sir, may pag-alok po ba kay Senjigo Estrada na umalit kapalit pagbasura ng punong kaso sa kanya? Yung pag-usap sa isang Yeah, walang mananakot. Hindi na walang presyo. Sir, are you also appealing to the majority na lumipat sa inyo? Sa minority? Sino-sino po kaya? Kasi lahat. So talagang, this is unprecedented. And I think it is really a reelection of duty and a abandonment of his post as the leader of this institution. Hindi pa na kami ng paumanhin dahil kanina, yung dalawang reading sana, nandyan slit. And I told them, I apologize to them, I apologize to the Filipino people on behalf of the Senate that this is going the way it is. Apat, kung sa 8 naka-agenda today, dapat dalawang agri-bills na makikinabang sana ang ating mga magsasaka at mamamayan at yung citizenship bills. Lahat hindi na-actionan dahil dito sa abandonment of responsibility. Sa dalawang health bills, Senator mas Risa. na Carta of Barangay Health Workers at saka anti-hospital detention bill. Nasa amendment na hindi nila bigyang daan ang sesyon para mag-proyekto para sa Sabihin na nga natin tulog eh. Sa lahat ng nasa hospital ngayon na mga mahihirap natin mamamayan na hino-hosting ng hospital na hindi makabayan. Kasalanan ni Alan Cayetano yan. Ipapasalasala namin ang batas na yan na pagbabawal yung pagkagawa ng ganyan. Hostage yung pasyente. Sir, Hindi natin na sir, kaya daw sila hindi pumapasok. Oh, thumbs down, thumbs down, thumbs down. Resign. Sir, sino pwede mag-resign to? Sir, sino lang po pwede mag-resign to? Kung walang i-deputize, sino pwede By whom, sir? By whom, sir? By the SP? So, kung kayo lang, so halimbawa, sir, 13 kayo, may lumipat sa inyo, the 13 can deputize anyone.
Opo. So, may ethics complaint po. Ethics. Pagmamahal pa tayo, ito ba sana natin hayaan yan matuloy na malugmok may pagkakataon pa. Ibangan mo natin, ibalik natin ang dignidad, balik natin yung respeto sa Senado. Yun lang po. So sir, if maging 13, Hindi ko na namin ethics lang yung natin sa ito eh. sir, if maging 13 kayo, pwede mag-deputize? Pwede may mag-deputize? Pero makikerry. Sir, hindi ko kapag-file mo yung complaint. Sir, ikaw may ethics complaint kayo di ba file? Sir, that's an option, sir. Sir,